Meron pong isang kwento tungkol po sa isang wrestler. Pangalan po niya si Mark Mero. At kwento po niya na kinamumuhian po niya dati yung kanyang ina. Dahil napaka-overprotective, over-supportive ng kanyang ina sa kanya. Pag daw po siya ay naglalaro sa lahat ng sporting events niya, palaging nandun yung kanyang ina. Napakaingay. Pag tumatakbo na daw po si Mark, yung ina niya, siya lang yung naririnig mo sa gym. Sabi niya, "Go, Mark! Go! Go! Go!" Nahihiya po siya. Tinatanong ng mga kalaro niya, mga teammates niya, "Mark, nanay mo yun?" Dinideny po niya. Nasabi niya, "Hindi ko kilala yun." Yun po yung ayaw niya sa kanyang ina. Magmamadaling araw, doon po siya uuwi. Kasi palagi niyang kasama yung mga kabarkada niya. Maglalasing sila, iinom sila, nagdadrugs po sila. 2-3 po ng madaling araw, uuwi siya. Makikita po, nakasindi pa yung ilaw. Niloloko po siya ng mga kabarkada niya. Sabi nila, lagot ka. Hinihintay ka ng nanay mo yun. Papasok po siya sa bahay. Nandun nga yung nanay niya, hindi pa po natutulog. Tatanungin lang po siya, kinukumusta siya. "Mark, kumusta yung gabi mo?" Sasagot po siya, "Okay lang, ma." Gusto po makipag-usap ng nanay niya, sabi niya, "Usap naman tayo." Ayaw pong makipag-usap, sabi niya, "Ma, pagod ako." Tapos sabi po ng nanay niya, "Mark, nag-aalala ako sa'yo." Magagalit po siya, sabi niya, "Nakakainis ka naman, ma eh. Bakit lahat na lang ng ginagawa ko, tinatanong mo?" Babagsak daw po niya yung pintuan doon sa kanyang ina. Sa iisang tao na naniniwala sa kanya. Kung meron daw pong isang regalo na palaging binibigay yung ina niya sa kanya, alam niyo po kung ano? Yung palagi pong naniniwala yung kanyang ina sa kanya, yung kanyang suporta, yung kanyang pagmamahal. Dahil 3 times po na overdose po siya sa drugs, pero nabuhay siya. Palaging nandoon yung kanyang ina. Dapat mamamatay na siya, pero nabuhay siya, merong dahilan. Pumasok po siya sa wrestling business at nung minsan daw po nasa Japan sila para sa isang laban. Madaling araw, meron pong kumatok sa pintuan niya. Tumayo po siya, sinilip niya, nakita po niya yung Japanese promoter, binuksan po niya yung pintuan. Sabi po ng tao, "Mark, tumawag ka sa inyo, may emergency." So hindi po niya alam, bumaba po siya sa lobby, kinuha po niya yung telepono, tumawag siya sa bahay. At sumagot po doon sa bahay. Tinatanong, "Anong emergency? Bakit kayo tumawag?" Sumagot po yung kamag-anak nila, sabi niya, "Mark, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo." "Ano? Ba't hindi mo sabihin?" Sabi po niya. "Mark, masakit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo." "Sabihin mo na," sabi po niya. At sabi po nila, "Mark, wala na yung nanay mo. Namatay na siya." Sinara po niya yung telepono. Tumakbo daw po siya palabas ng lobby. 3 o'clock ng umaga, madaling araw, wala pong tao, sa kadiliman. Doon po siya sumigaw. Sabi niya, "Ma, sorry! Sorry! Sorry, ma! Hindi ko masabi sa'yo, sorry." Sabi niya. Umuwi po siya para sa libing ng nanay niya. Ayaw po niya lapitan yung kabaong kasi hindi niya alam kung ano sasabihin sa nanay niya. Paglapit po niya doon sa kabaong, parang di siya makapaniwala. Nasabi niya, "Ma, tayo ka na. Tayo ka na. Okay na, nandito na ako." Napakaganda daw po nung nanay niya kasi nakasuot na kulay puti. Para daw po siyang anghel. At doon po niya sinabi, sabi niya, "Ma, thank you. Kasi ikaw lang yung naniniwala sa akin. Pero ano yung binalik ko sa iyo? Ikaw yung naniniwala, pero ano yung ginawa ko? Nagrebelde ako, nagpakalasing ako, nagdrugs ako. Ito yung sukli ko sa iyo. I'm sorry and I love you." O nga po, no? Bakit yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga taong sumusuporta sa atin, sila pa yung mga sinasaktan natin, di po ba? Kamukha din sa Diyos, na walang sawang nililigtas tayo, ginagawa ang lahat para hindi tayo mapahamak. Pero anong ginagawa po natin? Wala tayong tigil sa pagkakasala. Wala tayong tigil sa paglayo sa Kanya. Yung mga ina, hindi po ba sila yung mga tinatawag nating ilaw ng tahanan? Paano pag nawala na? Paano pag napundi na yung ilaw? Doon lang natin sila namimiss, hindi po ba? Kaya habang buhay pa yung ating mga ina, paramdam natin sa kanila yung ating pagmamahal. Habang may hininga pa po tayo, sana masabi din po natin yung salamat, I love you, and I'm sorry. Ano po yung pinakamagandang paraan para mapakita mo yung pagmamahal mo sa isang ina,
maging mabuti ka lang. Amen? Ano yung pinakamagandang paraan para mapakita mo, nagpapasalamat ka sa Diyos? Maging mabuti kang tupa. Maging mabuti kang tagasunod. Sandali lang ang buhay ng mga minamahal natin. Sana naman, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Paramdam mo ang iyong pasasalamat. Paramdam mo ang iyong pagmamahal.